Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Super Devo Uling System. Kabanata 351. Humihingi ng balita, patayin ang buong pamilya mo. Nang marinig ito ng binata na naglalakad patungo kay Yezuan, agad siyang nagalit. 8 dragon ang bumangon sa hangin at sumugod kay Yezuan. How dare you be so arrogant in front of me with just strength of 8 dragons? Ang mga mata ni Yezuan ay kumislap at ang bawang sword sa kanyang kamay ay biglang nabasag. Whoosh! 8 matutulis na talim ang agad na naglahad at ginawang tinadtad na karne ang binata. Ang lakas ng 9 na dragon ay nangangahulugan na ang chi ni Yezuan ay nasa lakas din ng 9 na dragon. 8 dragon lang ang lakas ng binata sa harapan niya, kaya siguradong hindi problema ang pagpatay sa kanya sa isang iglap. Nang makita ang kanyang sariling kapatid na hiniwa-hiwa at nakahiga sa isang pool ng dugo, ang binata sa pangunguna ay ganap na natigilan. Sila ay mga disipulo ng pamilya Ye. Kahit na nakatagpo sila ng isang eksperto na may lakas ng 9 na dragon, magagawa pa rin nilang lumaban. Gayunpaman, si Yezuan ay nasa lakas lamang ng 9 na dragon, ngunit nagawa niyang patayin ang kanyang kapatid sa isang iglap. Nangangahulugan ito na maaari din siyang patayin ni Yezuan sa isang iglap. Fair na, nagdesisyon agad ang binata na nangunguna na tumalikod at tumakbo. Bahagyang kumunat ang mga labi ni Yezuan, gusto mong umalis pagkatapos mong isumpa ang buong pamilya ko. Whoosh! 8 matutulis na talim ang natangay sa isang iglap, na naghiwa-hiwalay din sa kanya. Si Yezuan ay isang mapaghiganti na tao. Kung sino man ang sumumpa sa kanya, gagantay siya. Gayunpaman, kung sino man ang sampe ng kanyang pamilya, sila ay mamamatay lamang. Ngayong napatay na silang dalawa, tanging si Yezuan at ang batang babae, si Yeshaner, ang naiwan. Salamat, kuya, sa pagligtas sa aking buhay, pasasalamat na sabi ni Yeshaner. Lumapit si Yezuan at kinuha ang yin at yang singsing ng dalawa. Tiyak na, ang mga alagad ng mga aristokratikong pamilya na lumabas upang magsanay ay hindi nagdala ng maraming bagay. Walang magawa siyang bumantong hininga at lumingon, bakit ka nandito? Nakita namin ang palasyo sa ilalim ng dagat na ito nang nagkataon. Gusto naming mangolekta ng ilang mga kayamanan at mineral mula sa malalim na dagat, ngunit hindi namin inaasahan. Malungkot na sabi ni Yeshaner. Kung ganoon ay maaayos ko kung papatayin ko ang dalawa mong pinsan, di ba? Tanong muli ni Yezuan. They deserve to die. However, they also have some weight in the Ye family. Kung hindi sila babalik ng mahabang panahon, maghahinala ang pamilya. But this will have to wait at least a few months. Habang nagsasalita si Yezuan here, muli siyang nagtanong, pwede ko bang malaman ang pangalan ni kuya? Yezuan, Zuan gaya ng kay Gao Zuan, sagot ni Yezuan. Nang marinig ni Yeshaner ang pangalang ito, nagulat din siya. Hindi niya akalain na magkakatulad ang kanilang mga pangalan. Si Shaner ay muling nagpapasalamat kay Kuya Ye sa pagligtas sa aking buhay. Muli siyang pinasalamatan ni Yeshaner. Gayunpaman, nadama ni Yezuan na siya ay napakapuyat pa rin. Kung tutuusin, may nangyaring ganito. Ang kanyang dalawang pinsan ay pinatay ni Yezuan, at ang kanyang Chen Kunring ay nahulog din sa mga kamay ni Yezuan. At ngayon lang, narinig ni Yezuan ang kanilang pag-uusap at naunawaan na ang kanyang ama ay nakakuha ng Tian-level martial art. Sa makatuwid, hindi imposible para kay Yezuan na gumawa ng hakbang laban sa kanya. Ang pagpatay ng mga tao para magnakaw ng mga kayamanan ay isang pangkaraniwang tanawin. Miss Shaner, hindi mo na kailangang kabahan. Kung gusto kitang patayin, patay ka na. Matapos magsalita ng nakangiti si Yezuan, sumugod siya na parang palaso. Ang kanyang mga aksyon ay natakot din kay Yeshaner. Hanggang sa mabulunan, nagmamadali siyang naglabas ng slash. Gayunpaman, ang slash na ito ay madaling naiwasan ni Yezuan. Kasabay nito, ang 8 matutulis na talam ay lumilipad na patungo kay Yeshaner. Hindi pa rin makakatakas sa kamatayan. Tiningnan ni Yeshaner ang 8 guhit ng liwanag at inisip ang sarili. Alam niyang tiyak na hindi niya maiiwasan ang pag-ataking ito, kaya napapikit na lamang siya sa kawalan ng pag-asa. Swish! 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 Ang 8 matutulis na talam ay napakabilis at nakarating sa harap ni Yeshaner sa isang kisap mata.
Gayunpaman, ang ikinagulat ni Yesener ay kahit na lumipas ang 1 segundo, wala pa rin siyang nararamdamang sakit. Kakaibang idinilat niya ang kanyang mga mata at nakita niyang lumulutang lahat sa kanyang harapan ang 8 matutulis na talam. Para kay Yezuan, dahan-dahan siyang naglalakad. Haha, sorry, nakita ko na nagalit ka sa akin, kaya ko ginawa ito. Nahihiyang sabi ni Yezuan. Pinapatunayan lang niya ang kanyang lakas kay Yesener. Nakahinga ng maluwag si Yesener sa kanyang puso. Tila ayaw ni Yezuan na patayin siya at nakawin ang kanyang mga kayamanan. May lakas si Yezuan para patayin siya, ngunit hindi niya ginawa iyon. Ito ay sapat na upang patunayan na ang mga salita ni Yezuan ay totoo. Salamat, Kuya Ye. Muli siyang pinasalamatan ni Yesener. Binawi ni Yezuan ang kanyang bawang sword at sinabing, okay lang. Bagamat ako, si Yezuan, ay pumatay ng mga tao para magnakaw ng mga kayamanan, wala akong gagawin sa isang batang babae. Tama, may mapa ka ba? Panipi. Mapa, napakurap si Yesener at nagtatakang nagtanong, Kuya Ye, gusto mo ang mapa ng Deep Sea Underground Palace? Hindi, sa labas. Umiling si Yezuan. Nang marinig ito, direktang kinuha ni Yesener ang isang mapa ng labas at ibinigay ito. Kinuha ito ni Yezuan at tiningnan. Ito ay isang mapa ng rehiyon ng Luoxia. Malamang na ito ay halos kapareho ng sukat ng Heavenly Water Continent. Kaya ito ay dapat na isang sulok lamang ng Blood Rock Continent. Saan tayo ngayon? Lumingon si Yezuan at nagtanong. Kuya Ye, ikaw, hindi naintindihan ni Yesener. Nagmamadaling ngumiti si Yezuan at sinabing, kami ay hinabol ng mga kaaway at bulag na tumakas, kaya gusto kong kumpirmahin ang aming posisyon. Nang marinig ito ni Yesener, hindi niya ito masyadong inisip. Itinuro niya ang isang lugar sa mapa at sinabing, narito ang malalim na palasyong kinaroroonan natin ngayon. Kung pupunta tayo sa kanluran para sa isa pang 2 araw, mararating natin ang aking pamilyang Ye. Kung gayon, Missioner, narinig mo na ba ang Imperial Palace? Tanong muli ni Yezuan. Ang dahilan kung bakit niya iniligtas si Yesener, bukod sa pagiging isang mabuting Samaritano, ay upang makahanap ng gabay. Pagkatapos ng lahat, hindi pa siya nakakatuntong sa Blood Rock Continent. Imperial Palace. Kuya Ye, bakit mo natanong? Ang rehiyon ng Luoxia ay nasa ilalim ng jurisdiction ng Battle King Palace. Naguguluhan si Yesener. Battle King Palace. Natigilan si Yezuan. Hindi tama ang pangalang ito. Sa oras na ito, muling nagtanong si Yesener, si Kuya Ye kaya ay tumakbo mula sa Beast King Palace hanggang sa Luoxia region. Kalangitan, kung gusto mong dumaan sa isang rehiyon, kahit na mayroon kang lumilipad na bundok, aabutin ito ng hindi bababa sa mga taon. Panipi, Beast King Palace. Natulala na si Yezuan nang marinig niya ito. Bakit may lumabas na ibang Royal Palace? Ito, hindi ako masyadong pamilyar sa heograpiya. Missioner, maliban sa Battle King Palace at Beast King Palace, mayroon pa ba? Mabilis na iniba ni Yezuan ang paksa. Nariyan din ang Tool King Palace, ang Battle King Palace, ang Beast King Palace, at ang Tool King Palace. Ang 3 King Palace na ito ay naghahati sa buong Eastern Continent, sagot ni Yesener. Imperial Palace, may 3 Imperial Palaces talaga. Natahimik si Yezuan. 2 salita lang ang sinabi sa kanya ng Great Elder, at iyon ay ang Imperial Palace. Maaaring kahit si ama ay hindi alam kung saang Imperial Palace Mother naruroon. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Biglang, tila may naisip si Yesener at nagsabi, oo, tama, ang 3 Imperial Palace na ito ay dating isa, ngunit dahil sa ilang mga bagay, sila ay naghiwalay, kaya mayroong 3 Imperial Palaces na ito. Ito ay dapat na isang bagay na nangyari sa huling 10 o 20 taon, tama? Tanong muli ni Yezuan. Tumango si Yesener. Oo, hindi pa ako ipinanganak noong panahong iyon, kaya hindi ako masyadong malinaw. Naiintindihan. Kabanata 352. Sword Saint Bloodline. Noong mga 20 taong gulang si Ye Chong, pumunta siya sa Blood Rock Continent at nakilala ang ina ni Yezuan noong panahong iyon. Maya-maya, bumalik si Ye Chong na may dalang sanggol na lalaki. Ang batang lalaki na ito ay si Yezuan. Nanatili si Ye Chong sa Ye family ng ilang taon. Pagkatapos gumaling mula sa kanyang mga pinsala, bumalik siya sa Blood Rock Continent.
Sa makatuwid, ang paghahati ng Imperial Palace sa tatlong Imperial Palace ay dapat nangyari nang bumalik si Ye Chong sa Skywater Continent. Si Ye Zuan ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito. Kung tutuusin, nasa Strength Realm lang siya, habang si Ye Chong ay nasa Spirit Realm na nang bumalik siya sa Bloodrock Continent. Kaya naman, malayo pa ang kanyang lalakbayin. O tama, Miss Zuanier, napakahalaga ba ng mga kayamanang ito sa malalim na dagat? Biglang tanong ni Ye Zuan. Oo, dahil napakadelikado ng dagat. Minsan, makakatagpo ka ng mga Saint Beast na may lakas ng isang dragon. Minsan, makakatagpo ka pa ng mga Saint Beast na maihahalin tulad sa Spirit Realm. Kaya naman, ang Deep Sea Treasures ay mas mahalaga kaysa doon sa lupa. Tumango si Ye Zuanier. Kaya ganoon. Noong nakatakas ako sa aking mga kaaway, tumakas ako sa palasyo ng malalim na dagat at nakakuha ng kaunting mga kayamanan sa dagat. I wonder kung magkano ang makukuha ko. Ibinaon ni Ye Zuan ang kanyang kamalayan sa DevR Dimension. Mayroong malaking halaga ng malalim na mga kayamanan sa dagat sa loob. Naubos na niya ang ilan noon, ngunit naramdaman niyang napakababa ng mga benepisyo, kaya itinago niya ang mga ito. Kuya Ye, alagad pa rin ako ng Broken Moon Clan. Ang Broken Moon Clan natin ay kasalukuyang kulang sa Deep Sea Treasures. Kung pupunta tayo sa mga tindahan ng Broken Moon Clan para ibenta ang mga ito, mas tataas ang presyo. Paliwanag ni Ye Zuan. Then take a look at this. Magkano ang makukuha mo? Sabi ni Ye Zuan habang ibinuhos ang laman ng DevR Dimension sa isang yin at yang ring at iniabot ito. Kinuha ni Ye Zuanir ang yin at yang ring at agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Mabilis siyang nagkalkula sa kanyang isipan at sinabing, Oo, Kuya Ye, malamang na makakakuha ka ng 500,000 Soul Condensing Stone sa mga ito. 500,000 lang. Natigilan si Ye Zuan. Tanging, walang magawang sinabi ni Ye Zuanir, Kuya Ye, sapat na ang 500,000 Soul Condensing Stones para makabili ng Heaven Level Martial Art. Oh, ganun ba? Huminto si Ye Zuan. Tila ang kanyang Sword Monarch Bloodline ay maaaring i-upgrade sa Sword Saint Bloodline. Para ma-upgrade ang isang high-grade na Sword Emperor Bloodline sa isang top-grade na Sword Saint Bloodline, isang Heaven-class martial art ang kailangan. Higit pa rito, dapat itong maging isang Sword Art. Mayroon siyang sapat na DevR Crystals, kaya kailangan lang niya ng isa pang Heaven-class Sword Art para itaas ang kanyang Sword Emperor Bloodline sa pinakamataas na antas. Nga pala, nabalitaan ko, na nakakuha ang tatay mo ng Heaven Tier Martial Art. Anong klase yan? Biglang tanong ni Ye Zuan. Nang marinig ito, marahas na ng inig ang katawan ni Ye Zuanir. Pagkaraan ng mahabang panahon, sumagot siya, ito ay isang pamamaraan ng espada. Sword Technique. Nagliwanag ang mga mata ni Ye Zuan. Makukuha niya talaga ang anumang gusto niya. Kung gayon, dala mo ba itong Heaven Tier Martial Art na ito? Magagamit ko ang mga kayamanang ito para bilhin ang mga ito mula sa iyo, tanong ulit ni Ye Zuan. Ito, saglit na nag-alinlangan si Ye Zuan, pagkatapos ay bahagyang tumango. Kumuha siya ng isang piraso ng damit at pinunit ito sa harap ni Ye Zuan. Napatingin si Ye Zuan habang pinupunit niya ang damit. Agad niyang naunawaan na ang Heaven Tier Martial Art ay talagang nakasulat sa inner layer ng damit. Kuya Ye, niligtas mo ang buhay ko. Kukunin ko ito para gantihan ka. Ibinigay ni Ye Zuanir ang damit. Maraming salamat. Bahagyang ngumiti si Ye Zuan at kinuha ang damit. Pagkatapos ay tiningnan niya ito mula sa itaas hanggang sa ibaba at itinala ito sa DevR system. Ding! Natutunan ng host ang Heavenly Wind Sword Art. Ang kasalukuyang proficiency level ay 10%. Nang marinig niya ang abiso sa kanyang isipan, si Ye Zuan ay namangha. Hindi niya inaasahan na ang Heaven Tier Martial Art ay magkakaroon ng karagdagang proficiency level. Malinaw, kung ang antas ng kasanayan ay nadagdagan, kung gayon ang kapangyarihan ng martial art na ito ay tataas. Sa susunod na sandali, naunawaan niya kung paano pataasin ang antas ng kasanayan. Iyon ay upang patuloy na gumanap at maunawaan ang kakanyahan ng sining ng espada na ito. Gayunpaman, hindi masyadong mahirap para kay Ye Zuan na unawain. Tutal may bloodline pa siya. Ding! Ang host ay matagumpay na nakipag-ugnay sa Sword Saint Bloodline. Ang Sword Saint Bloodline ay maaaring tumaas ng 40% ang pangunawa at sword art power ng isang tao.
Dati, hindi niya gaanong naiintindihan ang tungkol sa pag-unawa, ngunit ngayon ay naunawaan na niya sa wakas na ginamit ito upang mapataas ang antas ng kasanayan. Hindi lang iyon, pagkatapos na makiisa sa Sword Saint Bloodline, nakakuha din si Yeshua ng bagong kasanayan na tinatawag na Sword Art Fusion. Sa madaling salita, nagawa nitong pagsamahin ang dalawang sword arts sa mas mataas na antas. Gayunpaman, ang pinakamababang antas ng pagsasanib ay ang Heaven Tier Martial Arts. Bloodline ng Sword Saint, landas ng pagsulong 1, pag-unawa. Ang kasalukuyang antas ng pagsulong ay 4. Ang bawat pagsulong ay magpapataas ng pag-unawa ng isa sa mga sining ng espada ng 10%. Advancement Path 2, Sword Art Power. Ang kasalukuyang antas ng pagsulong ay 4. Ang bawat pagsulong ay tataas ng 10% ang Sword Art Power ng isang tao. Advancement Path 3, Sword Art Fusion. Ang kasalukuyang antas ng pagsulong ay 1. Ang bawat pagsulong ay magpapataas ng fusion power ng isang tao ng 10%. Napaka-praktikal ng Sword Art Fusion na ito. Hanggat nakakuha si Yeshua ng isa pang Heaven Tier Sword Art, maaari niya itong pagsamahin sa Skywind Sword Art. Sa oras na iyon, maaaring makakuha siya ng Middle Tier Heaven Tier Sword Art. Siyempre, mayroong isang rate ng tagumpay. Higit pa rito, ang pagsasanib ng Sword Arts ay nangangailangan ng malaking halaga ng DevArt Crystals. Kung sinubukan pa niya ng ilang beses, maaaring mabangkarote si Yeshua. Ang pag-upgrade ng Sword Emperor Bloodline sa Sword Saint Bloodline ay nagpapataas ng pangunawa at sword power ni Yeshua ng 10%. Pinahusay din nito ang 8 Desolation Sword Art. Sa kasalukuyan, natutunan lamang ni Yeshua ang dalawang yugto ng 8 Desolation Sword Art. Ang isa ay ang 8 Desolation Heaven Quake Sword Art, at ang isa ay ang 8 Desolation Dragon Slaying Sword Art. Sa kasalukuyan, ang 8 Desolation Heaven Quake Sword Art ay walang silbi. Ang epekto nito ay hindi perpekto. Gayunpaman, ang 8 Desolation Dragon Slaying Sword Art ay lubhang kapaki-pakinabang. Ang 8 Desolation Dragon Slaying Sword Art ay mayroon ng damage bonus laban sa mga dragon. Bilang karagdagan sa Sword Saint Bloodline, ang kapangyarihan nito ay tumaas ng 40%. Bilang karagdagan, nagkaroon din ng 10% na pagtaas mula sa bloodline ng Beast King. Kung gagamitin niya ang Dragon's Judgment, maaari niyang agad na mapatay ang isang dragon type na Saint Beast na mas malakas kaysa kay Yeshua. Zuanir, kunin ang mga kayamanang ito bilang gantimpala sa pag-aaral nitong martial art. Ngumiti si Yeshua at ibinigay ang yin at yang ring sa kanyang kamay. Kuya Ye, hindi ito gagawin. Nagmamadaling tumanggi si Yezuanir. Sinubukan ni Yeshua na hikayatin siya, ngunit hindi pa rin tinatanggap ni Yezuanir, kaya sumuko na lang siya. Kuya Ye, nananatili ka pa rin ba sa Deep Sea Palace? Tanong ni Yezuan. Ilang buwan akong nanatili sa Deep Sea Palace. Dapat umalis na ang mga kalaban ko sa labas. Oras na para umalis. Tumango si Yezuan. Pakiramdam niya ay mas maganda kung hindi niya ipahalata na galing siya sa Skywater Continent. Then I'll go with Kuya Ye. Maaari ko ring dalhin si Kuya Ye sa mga tindahan sa ilalim ng Broken Moon Clan. Mas mataas ang presyo kaysa sa normal. Ngumiti si Yezuan. Sige, salamat. Sumang-ayon si Yezuan. Nakita niya na si Yezuanir ay may hawak lamang na high tier earth tier item, kaya gusto niyang bumili ng heaven tier item para kay Yezuan. Agad namang naghanda ang dalawa na umalis sa Deep Sea Palace. Kabanata 353, Kontinente ng Blood Rock. Nang makitang muli ni Yezuan ang araw, nalaman niyang ang labasan ng palasyo sa ilalim ng lupa ay nasa isang bangin. Bukod dito, ang pasukan ay napakaliit, halos parang isang bitek sa bato. Isang tao lang ang pwedeng pumasok sa isang pagkakataon. Kaya naman, dahil sa swerte ay nahanap nilang tatlo ang palasyong ito sa ilalim ng lupa. Wei Zhenchen, lumabas ka na. Pagkatapos umalis sa underground na palasyo, tinawag ni Yezuan si Wei Zhenchen. Matapos makakonsumo ng maraming ores, lumaki si Wei Zhenchen sa lakas ng 6 na dragon. Si Wei Zhenchen ay isang rock spirit, isang mutated beast. Sa halip na ubusin ang kaluluwa ng isang saint beast, magiging mas praktikal na bigyan ito ng ores. Matapos itong lumitaw, ito ay naging isang rebeltong bato.
Tumalon si Yezuan sa likod nito at sinabi kay Yezuanir, Zuan, halika rito. Kuya Ye, ito ay, nagtatakang tanong ni Yezuanir. It's my mount. Don't worry, halika dito. Paliwanag ni Yezuan. Napapikit si Yezuanir at tumalon sa likod ni Wei Zhenchen, napakahiwaga, isa rin ba itong uri ng Saint Beast? Oo, maaari itong isaalang-alang bilang isa. Casual na sumagot si Yezuan at inutusan si Wei Zhenchen na bumangon at tumungo sa isang tiyak na direksyon. Sa lakas ng 6 na dragon, ang bilis ni Wei Zhenchen ay napakabilis. Sa orihinal, kakailanganin ni Yezuanir na maglakbay ng 3 araw, ngunit kalahating araw lang ang inabot ni Wei Zhenchen. Makalipas ang kalahating araw, itinuro ni Yezuanir ang isang lungsod sa harap nila at sinabing, Kuya Ye, iyon ay Bamboo Leaf City, isang lungsod sa ilalim ng aking Broken Moon Clan. Bahagyang tumanggo si Yezuan. Sa daan, marami siyang naintindihan. Halimbawa, ang Broken Moon Clan na kinabibilangan ni Yezuanir ay may mga eksperto na may lakas na mahigit 30 dragon. Gayunpaman, ang rehiyon ng Luoxia ay may hindi mabilang na clans tulad ng Broken Moon Clan. Tulad ng para sa Imperial Palaces, ang bawat isa sa kanila ay isang napakalaking pag-iral. Ang bawat Imperial Palace ay may mga eksperto na lumampas sa ika-4 na yugto ng Spirit Stage. Pagkatapos ng Spirit Stage ay ang Void God Stage. Sa makatuwid, malayo pa ang mararating ni Yezuan. Lumapag si Wei Zhenchen sa labas ng Bamboo Leaf City, at pagkatapos ay pumasok si Yezuan, sa pangunguna ni Ye Shener, sa Bamboo Leaf City. Kuya Ye, dadalhin kita sa tindahan ng Broken Moon Clan. Matapos makapasok sa lungsod, direktang sinabi ni Yezuanir. Walang nagmamadali, humanap muna tayo ng makakainan. Bahagyang ngumiti si Yezuan. Hindi naman kasi sila mauubusan ng pagkain kaya walang nagmamadali. Then Kuya Ye, follow me. Madalas akong pumupunta dito sa Bamboo Leaf City, alam ko kung anong restaurant ang masarap. Sabi ni Yeshener habang naglalakad sa harapan na parang tour guide, nagpapaliwanag kay Yezuan tungkol sa Bamboo Leaf City. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa isang restaurant. Si Yezuanir ang namamahala sa pag-order habang si Yezuan ay palihim na hinahampas ang kanyang mga labi sa gilid. The Bloodstone Continent is really worthy of its name. Just a random restaurant would actually use the meat of a Saint Beast to cook. Kung ang isang tao ay lumaki na kumakain ng ganitong uri ng pagkain, kakaiba kung hindi sila malakas. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Sa lalong madaling panahon, ang mga pinggan ay inihain. Nakatikim ng subo si Yezuan at nalaman niyang hindi talaga masama ang lasa. Hindi niya maiwasang hindi kumain. Kuya Ye, may plano ka ba pagkatapos nito? Tanong ni Yeshener. Hindi pa. Umiling si Yezuan. May kikipagsanib puwersa ang Broken Moon Clan sa 2 pang angkan para magdaos ng martial arts competition. Ang mananalo ay gagantimpalaan ng malaki. Nakangiting sabi ni Yeshener, Kuya Ye, napakalakas mo, tiyak na magkakaroon ka ng magandang resulta. Grabe ang talent ko, 19 na ako at 9 dragons lang ang lakas. Nakakahiya naman kung aakyat ako. Umiling si Yezuan. Alam niya ang sarili niyang limitasyon. 15 taong gulang pa lamang si Yeshener at mayroon ng 8 dragon ng lakas. Ang kanyang talento ay mas mahusay kaysa sa kanya. Ayos lang. Ang kompetisyon sa martial arts ay nahahati sa iba't ibang antas. Nagkataon na may 9 na dragon si Kuya Ye, kaya makakasali ka sa 9 na grupo ng dragon. Ang may 10 dragon pataas ay sasali sa kompetisyon sa mas mataas na antas. Ngumiti si Yeshener at nagsabi, narinig ko na ang gantimpala para sa unang pwesto ng 9 na grupo ay isang 10 taong gulang na Dragon Blood Grass. Kung ubusin ito ng mga cultivator na may 10 dragon at mas mababa, direkta nilang tataas ang kanilang lakas ng 3 dragon. Oh, nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Ito ay isang magandang bagay. Maaari nitong palitan ng ilang Saint Beast Souls. Ang kanyang interes ay napukaw at nagtanong siya, kung gayon, ano ang gantimpala para sa 10 dragon pataas? Ito ay 100 taong gulang na Dragon Blood Grass. Kung ang isang cultivator na may 10 dragon ng lakas ay ubusin ito, magagawa nilang dagdagan ang kanilang lakas ng hindi bababa sa 5 dragon. Para sa mga may 15 dragon at pataas, ito ay depende sa kanilang talento.
Maaaring mapataas nito ang kanilang lakas ng 3 dragon, 2 dragon, o kahit 1 dragon, sagot ni Yesaner. 5 dragon ng lakas ha. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Kung makukuha niya ang lahat ng ito, maaari siyang direktang makalusot sa 15 dragon pataas. Ang lokasyon ay ang Watermoon Clan. Ang oras ay makalipas ang 7 araw. Si Kuya Ye ay nagkataon na may 9 na dragon ng lakas, kaya maaari kang pumunta at subukan, sabi ni Yesaner. Tingnan ko pagdating ng panahon. Tumango si Yezuan. Sino ang nakakaalam, maaari siyang makalusot muli sa loob ng 7 araw. Gayunpaman, maaari niyang sugpuin ang kanyang paglilinang at tingnan ang kompetisyon sa martial arts. Hindi siya naniniwala na sa ilalim ng 10 dragon, may makakatalo sa kanya. Gayunpaman, sa oras na ito, ang pag-uusap ng dalawang magsasaka sa sulok ay nakakuha ng kanyang pansin. Narinig mo ba? Sinasabi na ang Undying Sword God ay nagsimulang hamunin muli ang Sword God Pagoda. Ano, hindi ba siya malubhang nasugatan? Sige, ngayon ay nagsisimula na siyang hamunin muli ang Sword God Pagoda. Makapangyarihan talaga siya. Nitong mga nakaraang taon, mahigit 1,000 beses na niya itong hinamon, ngunit hindi pa rin siya makalusot sa huling antas. Panipi, maaaring hindi sapat ang kanyang lakas, ngunit sapat na ang kanyang pagtitiyaga. Hindi ba siya maaaring pabayaan ng Sword God Palace? Ang isang bansa ay may mga batas nito, at ang isang pamilya ay may mga panuntunan nito. Kung walang mga panuntunan, walang magagawa. Kung hindi makapasa sa Sword God Pagoda, wala siyang karapatang pumasok sa Sword God Palace. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Yezuan na magtanong, ano ang Sword God Palace? Ito ang pinakamalakas na puwersa sa ating silangang kontinente. Kahit na ang 3 malalaking bulwagan ay gustong magpadala ng mga tao dito. Gayunpaman, ang Sword God Palace ay hindi kailanman hayagang tumanggap ng mga tao. Kung may dumaan sa Sword God Pagoda, maaari silang makapasok sa Sword God Palace. Ipinaliwanag ni Yezuanir, ang Undying Sword God ay dapat tawaging Undying Sword God. Sa nakalipas na ilang taon, hinamon na niya ito ng hindi mabilang na beses, ngunit hindi pa rin siya makapasa sa huling antas. Talagang nagpupursige siya, napabuntong hininga si Yezuan. Tama, ilang taon na niya itong hinahamon minsan sa isang araw. Walang kasing sipag sa kanya. Tumango si Yezuanir. Nagkibit balikat si Yezuan. Tiyak na hindi niya ito magagawa. Unknowingly, naisip din niya si Yechong. Ang murang ama niyang iyon ay isang eksperto sa spirit realm ilang taon na ang nakararaan. Ngayon, dapat ay isa siyang empty God realm expert. Ayaw na niyang mag-isip masyado. Pagkatapos ng lahat, siya ay nasa spirit realm lamang. At saka, kakapasok lang niya sa spirit realm. Hindi pa niya naabot ang 10 Dragon Power Realm, lalo pa ang Spirit Realm at Empty God Realm. Ilang sandali pa ay lumabas na ang dalawa sa restaurant. Sa pagkakataong ito, naglakad sila patungo sa pinakamalaking tindahan sa Bamboo Leaf City. Ang Bamboo Leaf City ay iba sa mga lungsod sa Skywater Continent. Walang City Lord sa lungsod na ito. Ang lahat ay pinamahalaan ng Broken Moon Clan. Kabanata 354. Takbo. Sa pangunguna ni Yezuan, pumasok si Yezuan sa isang tindahan na kabilang sa Broken Moon Clan. Pagkatapos noon, ipinakita ni Yesaner ang kanyang identity badge at isang medyo may edad na lalaki ang mabilis na dumating para tanggapin sila. Oh, si Zuanir. Ano ang nagdala sa iyo dito ngayon? Halatang kilala ng nasa katanghali ang lalaki si Yezuan at ngumiti. Manager Kyo, mayroon akong kaibigan na may gusto, at hindi ito maliit na halaga, mahinang sabi ni Yezuanir. Oh, sumama ka sa akin. Naintindihan naman ng nasa katanghali ang gulang na lalaki at dinala niya ang dalawa sa isang silid na may soundproof array. Hindi nagsalita si Yezuan at kinuha ang yin at yang ring, mayroon akong ilang mga kayamanan mula sa malalim na dagat. Tahimik na kinuha ng nasa katanghali ang lalaki ang yin at yang ring. Akala niya ay magiging 10 o 20,000 condensed soul stones lang iyon, ngunit hindi niya inaasahan na ang mga bagay sa ring ay nagkakahalaga ng higit sa 500,000. Ito, nanlaki ang mata ng middle-aged. Ang dami ay lampas sa kanyang inaasahan. Sa susunod na sandali, tumingin siya kay Yezuan na may kakaibang
ekspresyon at sinabi, "Bata, saan mo nakuha ang makalangit at makalupang mga kayamanan mula sa malalim na dagat?" Senior, nagtatanong ka tungkol sa pinanggalingan ng mga gamit kapag nagnenegosyo ka. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. No, it's because the amount is too large. Kung hindi natin alam kung saan sila nanggaling. Hindi na natuloy ang middle-aged man. Huwag kang mag-alala, ako mismo ang pumili ng mga kayamanang ito. Mabagal na sagot ni Yezuan. Huminto at tumango ang middle-aged man, "Okay, I understand. However, the amount is too large so I'll have to ask my superiors." Okay. Naunawaan din ni Yezuan na ang mga bagay sa ring ay nagkakahalaga ng isang tier martial art. Ibinalik ng medyo may edad na lalaki ang singsing kay Yezuan at umalis. "Zuanir, may iba pa ba dito?" Pagkaalis ng nasa katanghali ang lalaki, hindi naiwasang magtanong ni Yezuan. Tumango si Yezuanir, "Oo, meron. Nandito lahat, kahit mga buto ng martial art." "Ganun ba?" Bahagyang nagulat si Yezuan. Ang mga buto ng martial art ay napakabihirang. Ang bawat binhi ay kumakatawan sa isang buhay dahil ang mga dalubhasa na malapit ng matapos ang kanilang buhay ay magsasakripisyo ng kanilang sarili upang maipasa ang kanilang martial arts. Hindi nagtagal, bumalik ang medyo may edad na lalaki. Gayunpaman, nagdala siya ng 2 pang tao kasama niya. Siya yun. Itinuro ng nasa katanghali ang gulang na lalaki si Yezuan. Anong nangyayari? Nagkatinginan sina Yezuan at Yezuanir na may pagkalito at nagtanong ang huli, "Protector Kyo, ito ay." Ang nasa katanghali ang gulang na lalaki ay malamig na sumungot. Ang Broken Moon Clan ay nawala ng ilang batch ng mga kalakal na nagkakahalaga ng 500,000 condensed soul stones. Hinala ko na siya ang nagnakaw ng mga paninda. Panipi. Nagmamadaling sinabi ni Yezuanir sa nasa katanghali ang gulang na lalaki, ito ay maaaring hindi pagkakaunawaan. Hindi pagkakaunawaan man o hindi, tingnan natin. Kunin mo siya at tanungin mo siya. Ang lalaking nasa katanghali ang gulang na lalaki, Nang matapos siyang magsalita, lumipad ang 3 wyvern mula sa 2 gwardya. Ang isa ay malaki, at ang 2 ay maliit. 12 dragon ng lakas. Ang nasa katanghali ang gulang na lalaki ay mayroon lamang 10 dragons of strength, kaya siya ay ipinadala dito upang asikasuhin ang mga bagay-bagay. Natakot siya na hindi niya matalo si Yezuan, kaya tumawag siya ng 2 katulong. Ang 2 gwardya na may 12 dragons of strength ay sapat na upang labanan ang isang eksperto na may 13 dragons of strength. Pinanood ni Yezuan habang naglalakad sila patungo sa kanya. Nagmumuni-muni rin siya sa kanyang puso. Iniisip niya kung dapat ba siyang lumaban at tumakas. Ngunit kung siya ay tumakas, hindi ba magiging kasabwat si Yezuan? "Manager Kyo, baka nagkakamali ka. Si Brother Ye ang nag-ani ng mga yamang malalim na dagat." Nagmamadaling paliwanag ni Yezuanir. "Sabi ko, kayo na ang magdedesisyon kung totoo o hindi. Zuanir, mas mabuti kung hindi ka makikialam. Kahit elder ang master mo, hindi niya ako mapipigilan." Sabi ng middle-aged na lalaki habang lumingon kay Yezuan. Sa sandaling ito, kumilos ang 2 gwardya. Sabay-sabay nilang inabot ang kanilang mga kamay at ipinatong ito sa mga balikat ni Yezuan. Ngunit nang hawakan nila si Yezuan, biglang lumitaw ang 3 dragon sa katawan ni Yezuan. Isang malaki at 2 maliit. 12 dragons iyon. Ano? Nagulat ang 2 guard. Sa oras na nag-react sila, isang kamaunaang damapo sa kanilang mga dibdib at pinalipad sila. Noong una ay gustong sumuko ni Yezuan, ngunit matapos marinig na ang master ni Yezuan ay isang elder ng Broken Moon Clan, nagbago ang isip niya. Sa proteksyon ng kanyang guro, siguradong magiging maayos si Yezuanir. Pagdating ng oras, hanggat dinadala ni Yezuan ang mga tao sa palasyo ng malalim na dagat, magagawa niyang linisin ang kanyang pangalan. Ang dahilan kung bakit kumilos si Yezuan ay dahil natatakot siya na ito ay isang bitag. Siya ay natatakot na ang nasa katanghali ang gulang na lalaki ay magnanasa sa mga bagay na ito at gamitin siya bilang isang scapegoat. Kaya, kailangan niyang umalis. Matapos mapalipad ang 2 gwardya, si Yezuan ay gumawa ng malaking hakbang at lumabas ng silid. "Damn it, habulin mo." Naramdaman ng nasa katanghali ang gulang na lalaki ang isang bugzo ng hangin na dumaan at nagmamadaling sumigaw. Mali ang hula niya.
Handa niyang isipin na si Yezuan ay mayroon lamang 10 Dragons of Strength, ngunit hindi niya akalain na magkakaroon siya ng 12. Agad siyang hinabol ng 2 gwardya. Zuanir, talagang malaki ang pagkakamali mo this time. Tell me, paano mo siya nakilala? Matapos makatakas, agad na nagtago si Yezuan sa anino ng isang maliit na eskinita. Medyo naghinala siya. Masyado ba siyang jinx? Kahit saan siya magpunta, may mangyayari. Ang master ni Zuanir ay isang elder. Hanggat ipinaliwanag ko ito ng malinaw, walang mangyayari. Ay, mag-isa lang ako. Walang magawang umiling si Yezuan at naghanda na umalis sa lungsod. Ngunit sa sandaling ito, magnanakaw, huwag mong isipin na umalis. Isang malakas na sigaw ang umalangaw-ngaw. Nang inig ang katawan ni Yezuan nang makita niya ang isang tao na bumaba mula sa langit. Isa itong eksperto na may 14 na Dragons of Strength. Wei Zhenchen. Tumalon si Yezuan sa takot at nagmamadaling tinawag ang kanyang Wei Zhenchen at mabilis na lumipad sa kalangitan. Ano ito? Nanlaki ang mga mata ng eksperto sa gulat at nagmamadaling tumalikod. Mayroon din siyang flying mount, kaya natural na hindi niya bibitawan ang pagkakataong humabol. Wala pang 10 segundo, lumipad si Yezuan palabas ng Bamboo Leaf City. Gayunpaman, sa likod niya, may agos ng liwanag na humahabol sa kanya. Dam, nandito siya. Nang inag ang puso ni Yezuan. Nagmamadali niyang inutusan ang kanyang Wei Zhenchen na dumaong sa kagubatan sa labas ng Bamboo Leaf City. Sa physical strength realm, hindi masyadong kapaki-pakinabang ang pagtatago ng Shadow Leopard, kaya isa lang ang pagpipilian niya, at iyon ay ang lumaban. May oras pa ang Beast King Rampage. Kung gusto kong umalis, kailangan ko siyang patayin. Agad na nagdesisyon si Yezuan. Siya ay orihinal na mayroon lamang 9 na Dragons of Strength, ngunit pagkatapos gamitin ang Beast King Rampage, pilit niyang dinagdagan ito sa 12 Dragons of Strength. 2 dragons lang ang layo niya sa 14 na Dragons of Strength. Ang pagkakaiba sa pagitan ng isang Dragon of Strength at 2 Dragons of Strength ay napakalaki, ngunit ang pagkakaiba sa pagitan ng 12 Dragons of Strength at 14 na Dragons of Strength ay talagang hindi ganoon kalaki ang pagkakaiba. Si Yezuan ay mayroon pa ring Sword Saint Bloodline, Beast King Bloodline, at Bawang Sword bilang kanyang trump card. Bukod dito, 2 beses nang umabant ang kanyang liksi. Sa 12 Dragons of Strength at 20% na pagtaas sa bilis ng paggalaw, halos maabot niya ang 15 Dragons of Strength. Sa makatuwid, naramdaman ni Yezuan na kaya niyang labanan ang isang eksperto na may 14 na Dragons of Strength. Gayunpaman, natatakot siya na ang kalaban ay may heaven-level movement technique. Kabanata 355. Kontra-atake. Brat, huwag mong isipin na tumakas. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw nang may dumaong sa harap ni Yezuan. Ang 14 na dragon na eksperto ang humabol sa kanya. Hindi na binalak ni Yezuan na mag-aksaya pa ng oras. Nagamit na niya ang Beast King Rage, kaya mahalaga ang bawat segundo. Brat, you dare to challenge me. You're courting death. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay walang pakialam sa anumang bagay at direktang inatake si Yezuan. Sa pagharap sa gayong suliranin, ang 8 Desolation Wind Formation ay walang silbi. Pagkatapos ng lahat, ang true chi ni Yezuan ay nasa lakas pa rin ng 9 na dragon. Ang kanyang bilis ay wala sa paningin ng isang 14 na dragon na dalubhasa. Sa makatuwid, maaari lamang niya itong harapin ng direkta. 8 Desolation Dragon Slaying Sword. Isang surge ng True Chi ang bumulwak at naging isang 3 metrong Dragon Slaying Sword. Hinawakan ni Yezuan ang Dragon Slaying Sword at sumugod. Sa sandaling ito, ang kanyang kalaban ay isang tao. Sa makatuwid, ang Beast King Bloodline at 8 Desolation Dragon Slaying Sword ay walang silbi. Ang tanging makakatulong ay ang Sword Saint Bloodline. Skywind Sword Technique. Sa sandaling ito, sinimulang gamitin ni Yezuan ang bagong natutunang sky-level martial art na ito. Ang ekspertong humabol sa kanya ay eskrimidor din at hindi naman masama. Nang makita niya na si Yezuan ay naglakas loob na ipakita ang kanyang pagiging espada sa kanyang harapan, siya ay nagalit. Nililigawan mo si kamatayan. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay iwinagayway ang kanyang mahabang espada at nagsimulang makipagkompetensya kay Yezuan.
Ang powerhouses ng physical strength realm ay madalas na nakikipaglaban sa malapitan dahil umaasa sila sa kanilang pangangatawan. Sa malalapit na laban, mabilis na matutukoy ang mananalo at matatalo. Ang dalawa ay nagpalitan ng suntok sa isang iglap, at ang mga anino ng espada ay nakalilito. Noong una ay inakala ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na kaya niyang tapusin si Yezuan sa 1 o 2 round, ngunit hindi niya inaasahan na napakaganda rin ng swordsman ni Yezuan. Kahit na ang lakas ni Yezuan ay bahagyang mahina, ang kanyang bilis ay halos kapareho ng sa kanya. Kaya naman, pantay ang tugma ng dalawa. Gayunpaman, ang lakas ni Yezuan ay patuloy na tumataas. Ding! Ang kasanayan sa Skywind Sword Technique ay tumaas ng 10%. Ang kasalukuyang kahusayan ay 20%. Ding! Ang kasanayan sa Skywind Sword Technique ay tumaas ng 10%. Ang kasalukuyang kahusayan ay 30%. Ding! Ang kahusayan ng Heavenly Wind Sword Technique ay tumaas ng 10%. Ang kasalukuyang kahusayan ay 40%. Sa loob lamang ng 10 round, ang Heavenly Wind Sword Technique ni Yezuan ay umabot na sa 40% mastery. Ang bloodline ng isang Sword Saint ay talagang pambihira. Matandang lalaki, tingnan natin kung hanggang kailan ka magtatagal. Habang ang kanyang kahusayan sa Heavenly Wind Sword Technique ay patuloy na tumataas, ang Sword Technique ni Yezuan ay naging mas malakas din. Napataas na ng bloodline ng Sword Saint ang kapangyarihan ng kanyang sword skills ng 40%. Ngayong tumaas na ang kanyang kahusayan sa Heaven Tier Martial Arts, natural na magiging mas malakas ang kanyang mga pag-atake. Sa una, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay walang nagawa kay Yezuan. Pero ngayon, pakiramdam niya ay umaatras siya sa pagkatalo. Ding! Ang kahusayan ng Heavenly Wind Sword Technique ay tumaas ng 10%. Ang kasalukuyang kahusayan ay 50%. Kasunod ng notification na ito, kumislap ang mga mata ni Yezuan. Kaagad pagkatapos, isang mini-stone golem ang lumitaw sa paligid niya. Wei Zhenchen, paghigpitan mo siya hanggat kaya mo. Agad na utos ni Yezuan sa kanyang isipan. Naunawaan ni Wei Zhenchen at agad na nag-transform sa ibang bagay. Nang sulyapan ito ni Yezuan, nagulat din siya. Dam, isang makina. Dam, paano ito mag-transform sa isang makina? Nagulat si Yezuan. Sa sandaling ito, si Wei Zhenchen ay nagbago na sa isang 4-barrel machine. Kasunod ng nakakatalim na tunog, nagsimulang bumaril si Wei Zhenchen. Ano ito? Gulat na gulat ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nakatingin lang siya sa hindi mabilang na mga bala na tumatama sa kanya. Dali-dali niyang ginamit ang kanyang libreng kamay para harangin sila. Ang mas nakakagulat pa ay kahit na ang mga bala na ito ay hindi sinasadyang tumama kay Yezuan, hindi siya nito sinaktan. Mabuti, nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Kitang-kita niya na bumaba ang bilis ng middle-aged na lalaki. Bagamat 6 na dragon lamang ang taglay ni Wei Zhenchen, sapat na ang bilis ng kanyang pag-atake para banta ang isang eksperto na may lakas ng 10 dragon. Damn it, bakit kakaiba ang batang ito? Lalong naging seryoso ang ekspresyon ng medyo may edad na lalaki. Hindi niya maisip kung paano ginawa ni Yezuan ang bagay na ito, at hindi rin mahina ang kapangyarihan nito. Sa ilang sandali, naramdaman niyang wala siyang magagawa kay Yezuan. Ding, ang kahusayan ng Heavenly Wind Sword Technique ay tumaas ng 10%. Ang kasalukuyang proficiency ay nasa 60%. Pagkatapos ng 10 round, muling tumaas ang kahusayan ni Yezuan. Sa pagkakataong ito, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nasa problema. Bakit naging mabangis na naman ang mga pag-ataking ito? Nag-iba ang ekspresyon ng medyo may edad na lalaki. Siya ngayon ay binubugbog pabalik ni Yezuan. Natatakot siya na baka hindi na siya makatagal pa. Siya ay isang dalubhasa sa lakas ng 14 na dragon. It was really ironic na nahulog siya sa ganoong estado. Gayunpaman, hindi ito maaaring sisihin sa kanya. Bagamat 9 na dragon lamang ang taglay ni Yezuan, ang kanyang tunay na lakas ay hindi ganoon kaina. Kasabay ng pag-alalay ng sunod-sunod na bala ni Wei Zhenchen, binugbog siya hanggang sa hindi na siya makalaban. Gayunpaman, pagkatapos ng 30 round, sa wakas ay nakakita ng pula ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Bukod dito, hindi gaanong magaan ang kanyang pinsala.
Siya ay sinaksak sa balikat ni Yezuan. Bumaon na sa ilalim ang ekspresyon ng medyo may edad na lalaki. Hindi siya nagdalawang isip at agad na tumalikod para umalis. Sa tingin mo ba ay maaari kang pumunta at umalis ayon sa gusto mo? Malamig na sigaw ni Yezuan. Isang utos na naman ang ibinigay niya sa kanyang puso. Kasunod nito, biglang lumaki si Wei Zhenchen ng isang pares ng mga pakpak at lumipad sa kalangitan. Ano? Nagulat na naman ang nasa middle-aged na lalaki. Si Wei Zhenchen ay nasa lupa, ngunit siya ay nasa ganoong kalagayan. Ngayong nasa langit na siya, hindi ba siya magiging invincible? Pumunta ka sa impyerno. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nataranta at nagngangalit habang hinahampas niya si Wei Zhenchen. Hinati din ng slash na ito si Wei Zhenchen sa dalawang hati. Gayunpaman, halos sa isang kisap mata, ang dalawang kalahati ng katawan ni Wei Zhenchen ay sumanib sa isa at bumalik sa normal. Anong biro? Si Wei Zhenchen ay isang rock spirit. Kung hindi siya madudurog sa isang iglap, hindi siya mamamatay. Ngumisi si Yezuan sa kanyang puso. Hindi nakayanan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang panggigipit ni Wei Zhenchen at hindi nag-atubili na salakayin si Wei Zhenchen. Ang ginawa niya ay lalo lang siyang magpapapressure. Kunin ang kanyang buhay habang siya ay down. Naunawaan ni Yezuan ang prinsipyong ito. RIP. Isang serye ng malulutong na tunog ang umalangaw-ngaw. Isang braso ang itinapon sa langit. Dahil sa hindi kinakailangang paggalaw ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, nakakita ng depekto si Yezuan at sinamantala ang pagkakataong putulin ang isang braso nito. Bukod dito, ang kanang braso ang may hawak ng espada. Tapos, naninigas ang ekspresyon ng medyo may edad na lalaki. Gayunpaman, ang kanyang reaksyon ay napakabilis. Agad siyang naglabas ng isa pang sandata. Sa kasamaang palad, hindi rin naging mabagal si Yezuan. RIP. Isa pang braso ang itinapon sa langit. Ngayong naputol na ang mga braso ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, hindi na niya nagawang labanan ang pag-atake ni Yezuan. RIP. Nang umalangaw-ngaw ang ikatlong malutong na tunog, ang itinapon sa hangin ay isang ulo. Flop. Tumingin si Yezuan sa ulo na bumagsak sa lupa at bahagyang ngumiti. Sa sandaling ito, si Wei Zhenchen na nasa langit ay hindi tumitigil sa pag-atake. Sunod-sunod na pag-atake ang damapo sa bangkay na naging salon. Sige, tigilan mo na ang paghagupit sa bangkay. Di ba slash lang? Itinaas ni Yezuan ang kanyang ulo at sinabi. Nang marinig ito, tumigil si Wei Zhenchen sa pag-atake. Pagkatapos, naging maliit siyang ibon at damapo sa balikat ni Yezuan. Ang mapaghiganting karakter na ito ay katulad ni Yezuan. Kabanata 356. Kumperensya ng Martial Arts. Pagkatapos ng kamatayan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, natapos din ang Beast King Berserk ni Yezuan. Agad niyang iniligpit ang mga gamit at bangkay ng medyo may edad na. Hayaan mo akong tingnan kung anong magagandang bagay ang mayroon ka. Matapos lumubog ang kanyang kamalayan sa interspatial ring, ang katawan ni Yezuan ay nanginginig ng husto. Ang isang eksperto ay talagang isang dalubhasa. Hindi lang siya malakas, mayaman din siya. Ang taong ito ay tila ang Chief Steward na binanggit ni Steward Q. Ang mga bagay sa loob ay malamang na maihahambing sa isang heaven-class martial arts technique. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Mayroong isang malaking bilang ng mga kayamanan at ores sa interspatial ring. Mayroong kahit isang heaven-class martial arts technique na nagkataong isang sword technique. Bilang karagdagan, mayroon ding heaven-class longsword na ginamit ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Gayunpaman, hindi niya ito sinuri ng mabuti dahil baka marami pang eksperto ang humahabol sa kanya. Kailangan muna niyang umalis. Kaagad, tinawag niya si Wei Zhenchen at mabilis na umalis. Buong kalahating oras siyang naglakbay bago siya tuluyang huminto at naghukay ng tagong kuweba para sa kanyang sarili. Wei Zhenchen, maganda ang ginawa mo this time. Iyong mga ores na ito. Naglabas si Yezuan ng isang malaking tumpok ng mahahalagang ores. Hindi tumayo si Wei Zhenchen sa seremonya at agad na nagsimulang kumain. Kung hindi ito kumilos sa pagkakataong ito, maaaring hindi mapatay ni Yezuan ang Chief Steward. Sa oras na ito, inimbak ni Yezuan ang Heaven-class sword technique sa interspatial ring ng middle-aged na lalaki sa DevR space. Pagkatapos, sinimulan niyang pagsamahin ang martial arts. Ding! Nabigo ang pagsasanib.
Matapos marinig ang tunog ng notification, walang magawang umiling si Ye Zuan. Gaya ng inaasahan, hindi ganoon kadaling pagsamahin ang martial arts. Kung pinagsama niya ang dalawang low-grade heaven-class martial arts sa isang middle-grade martial arts technique sa una niyang pagsubok, ito ay isang himala. Sunod, nagkaroon ng problema si Ye Zuan sa harap niya. Dapat ba siyang makapasok sa 10 Dragons power level? Sa oras na ito, bilang karagdagan sa mga kayamanan sa malalim na dagat, mayroong maraming magagandang bagay sa kanyang Devar space, tulad ng mga bangkay ng Saint Beasts, ang mga kaluluwa ng Saint Beasts, at elixir. Tinataya niya na kung lalamunan niya ang lahat ng ito, hindi magiging problema para sa kanya na makapasok sa 12 Dragons power level. Gayunpaman, ang mga salita ni Ye Zuanir ay umalangaw sa kanyang mga tainga. Makalipas ang 7 araw, ang Water Moon Sect ay magsasagawa ng martial arts conference, at sinuman ay maaaring lumahok. Ang unang lugar ng 9 Dragons Group ay makakakuha ng isang 10 taong gulang na Dragon Blood Grass. Kung ubusin ito ng isang martial artist sa ibaba ng 10 Dragons, mapapalaki nila ang kanilang lakas ng 3 Dragons. Ang unang lugar ng grupong 19 na dragon ay isang tangkay ng 100 taong gulang na Dragon Blood Grass. Ang mga epekto nito ay medyo maganda rin. Kung ang dalawang item na ito ay ibinebenta, ang mga ito ay nagkakahalaga ng maraming Soul Condensation Stones, kaya interesado si Ye Zuan sa kanila. Forget it, I'll just stay at the power of 9 dragons for now. Anyway, this thing will not run away. I'll just devour it when I need it. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagpa siya si Ye Zuan na lumahok sa martial arts conference na ito. Iniisip niya kung makakasali ba siya sa kompetisyon ng dalawang grupo ng sabay. Matapos ubusin ang Dragon Blood Grass sa loob ng 10 taon, nakalusot na siya sa 12 dragons. Pagkatapos, kung ubusin niya ang mga likas na kayamanan na ito, maaaring maabot niya ang 14 at 45 dragons. Sa oras na iyon, maaari pa siyang lumaban sa nangungunang 3 sa 19 na dragon. Gayunpaman, nagpa siyang tingnan muna. Pagkatapos ng lahat, ang 19 Dragons Group ay tiyak na puno ng mga eksperto. Kukunin muna niya ang mga yamang ito mula sa malalim na dagat. Sa nakaraang halimbawa, natutunan niya ang kanyang aralin at hindi niya kinuha ang lahat sa isang lugar. Sa halip, sumakay siya sa Wei Zhenchen at tumakbo mula sa lungsod patungo sa lungsod. Inabot siya ng 3 araw upang kunin ang lahat ng yaman mula sa malalim na dagat. Pagkatapos, nagtanong siya sa paligid para sa lokasyon ng Water Moon Sect at nagmamadaling pumunta. Makalipas ang isang araw, dumating siya sa paanan ng bundok ng Water Moon Sect. Ang Water Moon Sect ay katulad ng Broken Moon Sect. Mayroong 30 eksperto sa dragon sa sekta. Bukod sa dalawang sekta na ito, mayroon ding sekta na tinatawag na Silver Moon Sect. Ang Martial Arts Conference na ito ay magkatuwang na idinaos ng 3 sekta. May ilang oras pa bago ang Martial Arts Conference. Naunang pumasok si Ye Zuan sa Water Moon Sect at nakatanggap ng token ng kalahok. Tapos, naghintay siya sa labas. Sa ilang araw na ito, si Ye Zuan ay hindi naging idle. Siya ay nagsasanay ng Skywind Sword Style. Nagbunga ang pagsusumikap. Sa ilalim ng buff ng Sword Saint Bloodline, ang Skywind Sword Style ay itinaas sa 70%. Ang 70% karunungan ay hindi isang bagay na maaaring maunawaan ng karaniwang tao. Ang isang karaniwang martial artist ay mangangailangan ng hindi bababa sa 1 buwan upang matuto ng isang heaven-grade martial art, at ang 70% na mastery ay isang bagay na kahit na ang isang martial artist na may superior aptitude ay kakailanganin ng ilang taon upang makamit. Ang Sword Saint Bloodline ay nagpapataas ng perception ng isang tao ng 40%. Bagamat ito ay 140% lamang ng nakaraang persepsyon, kung minsan ay kulang ng kaunti ang martial arts. Maraming mga magsasaka ang natigil sa isang tiyak na punto noong sila ay nagsasanay ng martial arts. Kapag sila ay natigil sa loob ng ilang taon o kahit na mga dekada. Ngunit kung ang perception ng isang tao ay tumaas ng 10%, kung gayon ang martial arts bottleneck na natigil sa loob ng ilang taon ay maa-unblock. Sa makatuwid,
ang 40% pananaw na ito ay nagbigay daan kay Yezuan na kumpletuhin ang landas na aabutin ng iba ng ilang taon upang makumplito sa loob ng ilang araw. Kahit na isang Tian level na diskarte sa paggalaw ay hindi makakahadlang sa isang 70% estilo ng espada, hindi pa. Banggitin ang iba't ibang bloodline ko. Ngayon ang araw ng Martial Arts Conference. Ngumisi si Yezuan at pumasok sa Water Moon Sect. Sir, nandito po ba kayo para sumali sa Martial Arts Conference o para mag-observe? Katatapos lang ni Yezuan sa tarangkahan ng Water Moon Sect nang dumaan ang isang magandang boses. Nilingan niya ang kanyang ulo at napag-alaman na ang nagsasalita ay isang bata at magandang babae na mga 20 taong gulang. Nandito ako para lumahok, nakangiting sabi ni Yezuan. Sa ganitong paraan, pakiusap. Ngumiti ang disipulo ng Water Moon Sect at itinuro ang daan sa kaliwa ni Yezuan. Salamat. Magalang na tumanggaw si Yezuan at tumalikod para umalis. Pero bago pa siya makahakbang, may nag-check ng kanyang participation token. Ilang araw na ang nakalipas, nang nagparehistro siya para sa 2 grupo. Bilang karagdagan sa 9 Dragons Group, nagparehistro din siya para sa 19 Dragons Group. Dahil ginanap ang 9 Dragons Group sa umaga, at ang 19 Dragons Group ay ginanap sa hapon, pinapayagan ang oras. Matapos suriin ang token ng partisipasyon, dinala si Yezuan sa isang lugar kung saan mayroon ng daan-daang mga cultivator ng lahat ng uri. Your Excellency, pakisuntok itong batong tableta. Itinuro ng isang lalaking disipulo ng Water Moon Sect ang isang malaking stone tablet sa kanyang harapan. Naunawaan ni Yezuan na ito ay upang subukan ang kanyang lakas upang pigilan ang isang cultivator na may lakas na mas mataas sa 10 dragon na makalusot. Kahit napigilan ng isang Strength Realm cultivator ang kanilang lakas, hindi bababa ang bilang ng mga dragon, kaya imposibleng itago ito. Sa oras na ito, lumingon din ang mga nakapaligid na magsasaka. Pagkatapos, casual na sumuntok si Yezuan, at 9 na dragon ang lumipad palabas sa kanyang katawan. Ang lakas talaga ng 9 na dragon. Ang mga nakapaligid na cultivator ay nagulat lamang saglit, at pagkatapos ay inilipat ang kanilang atensyon sa mukha ni Yezuan. Pagkatapos ng lahat, mayroong maraming mga eksperto na may lakas ng 9 na dragon na naruroon. Ang lakas ng 9 na dragon ay nakakatugon sa mga kinakailangan para sa kompetisyon. Sir, mangyaring huwag umalis sa lugar na ito, kung hindi, kailangan mong subukan muli. Pagkatapos magsalita ng alagad, pumunta siya upang tanggapin ang iba. Mas maraming magsasaka ang sunod-sunod na pumasok, ngunit nang dumating ang oras, ang Water Moon Sect ay nagselyado sa pasukan. Pagkatapos, may dumating na may dalang 2 kaldero at nagsimulang gumuhit ng palabunutan para sa lahat. Number 13 ng pangalawang grupo. Kabanata 357. Ang 9 Dragons Group. Mayroong higit sa 100 martial artists na nagtipon dito. Halos lahat sila ay 7 dragon, 8 dragon, o 9 na dragon. May mga kabataan at matatanda. Sa makatuwid, hinati sila ng Water Moon Sect sa 10 grupo. Lahat, mangyaring sumunod sa akin. Biglang, isang panloob na disipulo ng Water Moon Sect ang tumalon at inakay ang lahat palayo. Walang nang ahas na tumutol. Pagkatapos ng lahat, ang bawat panloob na disipulo ng Water Moon Sect ay may lakas ng hindi bababa sa 10 dragon. Karamihan sa kanila ay may lakas ng 13 o 14 na dragon. Ito ay higit pa sa sapat upang talunin sila. Pagkatapos, ang 150 o higit pang mga tao ay dinala sa isang arena ng Water Moon Sect. Mayroong hindi bababa sa ilang daang tao na nakaupo sa mga stand sa 3 gilid ng arena. Mayroong maraming mga disipulo, tagapag-alaga, at maging mga elder ng Water Moon Sect. Lahat, may 10 maliliit na arena dito. Punta kayo sa kani-kanilang arena. Sabi ng alagad ng Water Moon Sect. Ito ang nahulaan ng karamihan sa mga tao. Maglalaban muna sila sa grupo, pagkatapos ay makipaglaban sa ibang grupo. Gayunpaman, hindi nila alam kung ilan ang mga tao sa bawat grupo. 1 ba o 3? Walang pakialam si Yezuan. Dumiretso siya sa pangalawang arena. May 10 kalahok sa kabuuan sa ikalawang arena. Lahat sila ay mas matanda kay Yezuan. Bilang karagdagan, mayroong isang panloob na disipulo ng Water Moon Sect sa arena. Sige, I'll explain the rules. First, no killing is allowed.
Kung hindi, matatanggal ka. Pangalawa, matatalo ka kapag nahulog ka sa labas ng arena. Pangatlo, pwede kang mag-forfeit. Panipi, nang matapos magsalita ang disipulo, may nagtanong, Brother, ilan ba sa atin ang makakapasok sa second round? Nang marinig iyon ng alagad, iniunat ng alagad ang isang daliri at sinabi, isa. Ang bilang na ito ay ikinagulat din ng 14 na taong naruroon. Isa lamang sa 14 na tao ang papasok sa ikalawang round. Ang kompetisyon na ito ay hindi pangkaraniwang mabangis. Si Yezuan ay napakatahimik sa karamihan. Naka-reserve na siya sa unang pwesto. Walang makakaalis nito sa kanya. Number 1 at number 2 nanograms pangalawang grupo, pumunta ka sa arena. Sigaw ng inner disciple, siya ang judge. Pagkatapos, 2 tao ang tumalon papunta sa arena. Pareho silang may lakas ng siyam na dragon. Simulan na. Nang matapos magsalita ang inner disciple, nagsimulang umatake ang 2 tao sa stage. Ang mga ilaw ng talam at anino ng espada ay umiikot sa hangin. Si Yezuan, na nasa ibaba ng arena, ay tumingin sa paligid. Nagsimula na ang iba pang mga arena sa kanilang mga laban, at ang mga nanunood sa 3 gilid ng mga stand ay nakamasid din na nanunood. Hindi nagtagal, napagpasyahan ang nanalo sa ikalawang labanan. Bagamat pareho silang may kapangyarihan ng siyam na dragon, ang numero 1 ay malinaw na bahagyang mas malakas, kaya ang nanalo ay numero 1. Ang ikalawang round, numero 3 laban sa numero 4. Sa labanang ito, hindi pareho ang kanilang lakas. Ang numero 3 ay may lakas ng 8 dragon, habang ang numero 4 ay may lakas ng 7 dragon. Gaya ng inaasahan, natalo ang number 4 at umabant ang number 3. Napakabilis ng ritmo ng mga taong ito. Maaari silang lumaban ng 2 round sa 1 minuto. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang labanan, ngunit isang martial arts competition. Sa loob ng ilang minuto, turn na ni Yezuan. Group 2, no .13 at no .14, please come up. Sigaw ng inner disciple. Sa wakas, turn na ni Yezuan. Nang marinig ito, tumalon si Yezuan sa arena. Ang kanyang kalaban ay isang binata na may hawak na mahabang espada. Dapat siyang maging alagad ng ilang maharlikang pamilya. Anak, kung mayroon kang lakas ng 7 o 8 dragon, lumabas ka sa arena. Sa sandaling tumalon si Yezuan sa arena, mayabang na sinabi ng binata. Sa kasamaang palad, mayroon akong lakas ng siyam na dragon. Bahagyang ngumiti si Yezuan. Di bale, makakalabas ka rin sa arena. Walang pakialam ang binata. Simulan na. Hindi na binigyan ng judge ang 2 na mag-away at direktang sumigaw. Shoo! Hindi naman umimik ang binata. Mabilis siyang umakyat at itinutok ang kanyang mahabang espada sa lalamunan ni Yezuan. Hinawakan ni Yezuan ang bawang sword at tumayo sa kinatatayuan, naghihintay na makalapit ang kanyang kalaban. Mamatay, namilog ang mga mata ng binata. Ang mahabang espada sa kanyang kamay ay biglang kumislap at naging 3 after images. Hindi gaanong kasanayan, sabi ni Yezuan sa kanyang puso. Inilipat niya ang kanyang mga paa at saka sinaksak gamit ang bawang sword. Rip! Ang bawang sword ay tumusok sa balikat ng binata. Pagkatapos, naramdaman niya ang isang malaking impact sa kanyang dibdib, at ang kanyang buong katawan ay pinalipad. Bagamat ang binatang ito ay may lakas ng siyam na dragon tulad ni Yezuan, huwag kalimutan na si Yezuan ay nagkaroon ng 20% na pagtaas sa bilis ng paggalaw. Bukod dito, mayroon siyang bloodline ng King of Fighters. Ang bilis ng kanyang pag-atake ay hindi isang bagay na maihahambing ng isang ordinaryong tao. Pinalipad ang binata, nanlaki ang mga mata niya at hinayla ang mga paa sa lupa. Matapos lumipad ng 12 metro, halos hindi niya napigilan ang sarili. Ngunit sa sumunod na sandali ay nanlaki ang kanyang mga mata. Ito ay dahil nagmamadali na si Yezuan. Bang! Muling tinamaan ang dibdib ng binata. This time, nahulog siya sa arena. Number 13 ang panalo. Inihayag ng hukom. Ang binata sa ibaba ng entablado ay tumitig ng masama kay Yezuan. 5 segundo ang nakalipas, nagsalita lang siya ng walang awa at gusto niyang bugbugin si Yezuan hanggang sa gamulong siya sa stage. Ngunit hindi niya inaasahan na makalipas ang 5 segundo, siya na ang magpapagulong-gulong sa arena. Ito ay isang sampal sa mukha.
Natalo ni Yezuan ang isang tao at matagumpay na nakapasok sa ikalawang round ng pangalawang grupo. Magsisimula na ang ikalawang round ng kompetisyon. Gayunpaman, dahil may kakaibang bilang ng mga tao, isang tao ang makakapag-polem. Ang 7 tao ay bumunot ng palabunutan, at ang nakakuha ng bye ay numero 1. Nagpatuloy ang kompetisyon. Di nagtagal, turn na naman ni Yezuan. Sa pagkakataong ito, ang kanyang kalaban ay isang taong may lakas ng 8 dragon. Madali siyang nanalo. Pagkatapos ng ikalawang round, 4 na tao na lang ang natitira sa pangalawang grupo. Ang 4 sa kanila ay may lakas ng 9 na dragon, at ang bilang ay pantay. Pagkatapos ng 2 round, napagdesisyonan ang unang pwesto ng pangalawang grupo. Hindi nakakagulat, ang unang lugar ay si Yezuan. Number 13 ng pangalawang grupo, nanalo ka sa unang pwesto ng pangalawang grupo. Tandaan mo ang numerong ito ngayon. Sa second round ng kompetisyon mamaya, ikaw ang magiging number 2. Sinabi ng hukom kay Yezuan. Naiintindihan. Tumango si Yezuan. Ang mga labanan ng pangalawang grupo ay natapos ng medyo mabilis. Ang mga unang mandirigma ay umiling ng walang magawa at naglakad patungo sa kinatatayuan ng mga manunood. Sinamantala ni Yezuan ang pagkakataong ito, tumayo din si Yezuan sa arena at pinalaki ang iba pang grupo. Matatapos na rin ang mga laban ng ibang grupo. Halos lahat sila ay mga eksperto na may lakas ng 9 na dragon. Sa pagkakataong ito, nabaling ang tingin niya sa isang binata. Isang 15 taong gulang na may lakas ng 9 na dragon at isang pamamaraan ng paggalaw sa antas ng langit. Bahagyang kumunat ang noo ni Yezuan. Ang binatang ito ay nasa huling labanan ng ika-10 grupo. Nang sumimangot si Yezuan, ang mahabang espada sa kanyang kamay ay tumama sa lalamunan ng kanyang kalaban. Tagumpay, mukhang isa siyang alagad ng ilang maharlikang pamilya. Inisip ito ni Yezuan at hindi ito pinansin. Naunawaan niya na ang martial arts competition na pinagsama-samang inorganisa ng 3 sekta ay hindi para magbigay ng benepisyo sa iba, kundi para mag-recruit ng mga alagad. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ng mga henyo ay sumapi sa mga sekta. Ang ilang mga tao ay nilinang sa kanilang sariling mga pamilya. Makalipas ang ilang minuto, napagdesisyonan na ang unang pwesto ng huling grupo. May kabuuang 10 tao. Kabanata 358. Pagtaas ng kahusayan. Kayong 10 tao, magpahinga kayo ng 10 minuto. After 10 minutes, sisimulan na natin ang second round. Kaya lang, nakahanap ng mauupuan ng 10 tao at nagsimulang magpahinga. Hindi ito pinansin ni Yezuan at uminom ng ilang table toss para mabawi ang kanyang chi hanggang sa pinakamataas nito. Ngunit sa oras na ito, biglang nakita ni Yezuan ang isang disipulo mula sa Water Moon Sect na nakikipag-usap sa kabataan mula sa ika-10 grupo. Maaaring ang kabataang ito ay ang inapo ng isang tao mula sa Water Moon Sect. Hulaan ni Yezuan. Naalala niya na ang mga kalahok sa martial arts conference ay hindi maaaring maging mga alagad mula sa 3 sekta. Ngunit hindi ito kakaiba. Ang mga anak ng mga tagapagtanggol at matatanda ng Water Moon Sect, Silver Moon Sect, at Broken Moon Sect ay hindi kailangang sumali sa sekta. Mabilis na lumipas ang 10 minuto, at ang iba pang 9 na tao ay halos gumaling na. Susunod, oras na para sa pangunahing kaganapan. Sa 10 tao, ang isa sa kanila ay tatanggap ng 10 taong gulang na Dragon Blood Grass. Napakaganda rin ng mga gantimpala sa pangalawa at pangatlong pwesto. Dahan-daang tumayo si Yezuan dahil nakita niyang dumating ang judge. Ang hukom ay isa ring panloob na disipulo ng Water Moon Sect. Tumingin siya sa 10 tao at naglabas ng isang palayok. Sa pagkakataong ito, ang 10 tao ni Yezuan ay hindi na kailangang gumuhit ng palabunutan. Sa halip, ang hukom ay magpapabunot ng palabunutan. Ang hukom ay bumunot ng 2 palabunutan at sinabi, bilang 3 laban sa numerong 7. Tapos umakyat na yung 2 tao sa stage. Lahat ng 10 tao ay may lakas ng 9 na dragon at pareho ang antas ng paglilinang, kaya ang labanan ay magiging napakatindi. Ang mga nanunood sa 3 nakatayong mga manunood ay kinusot din ang kanilang mga mata at nanood ng buong interes. Simulan na. Sa utos ng judge, nagsimulang mag-away ang 2 tao sa stage. Khlang, khlang, khlang. Tuloy-tuloy na umalangaw ang tunog ng mga sandata na nagbabanggaan. Napakatindi ng labanan.
Ang 8 tao sa ibaba ng entablado ay nakatingin din ng mabuti dahil baka makasalubong nila ang 2 taong ito. Kung nanunood sila ng kaunti pa at nakakita ng isang kapintasan, ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa susunod na labanan. Pagkaraan ng halos 1 minuto, napagpasyahan ang unang labanan. Number 3 ang nanalo. Ang pangalawang laban, numero 1 laban sa numerong 8. Ang labanang ito ay tumagal ng halos 1 minuto, at agad na nanalo ang number 8. Ang ikatlong labanan, numero 4 laban sa numero 6. Panalo ang numero 4. Ang ika-4 na laban, numero 5 laban sa numero 10. Mas binigyang pansin ni Yezuan ang laban na ito dahil ang numerong 10 na ito ay ang kabataang may pamamaraan ng paggalaw ng klase ng langit. Hindi naman masama ang kanyang lakas. Walang duda na ang number 10 ang nanalo sa laban na ito. Susunod, ito ay ang numero 2 ni Yezuan laban sa numero 9. Number 2, number 9, umakyat ka sa stage. Sigaw ng referee. Pumasok si Yezuan sa ring na may hawak na bawang sword. Matandang lalaki ang kalaban niya. Bagamat pareho silang may lakas ng 9 na dragons, mukhang nasa 70s ang matanda. Siya ay nagsanay ng higit sa 50 taon ng higit kay Yezuan, kaya nahulaan ni Yezuan na ang talino ng matanda ay talagang kahanga-hanga. Binata, kamalasan mong nakilala mo ako. Nakangiting sabi ng matanda. Haha, ibabalik ko sa iyo ang mga salitang iyon ng salita para sa salita, nakangiting sabi ni Yezuan. Ang mga bagong panganak na guya ay hindi natatakot sa mga tigre. Dahil iyon ang kaso, tingnan natin kung sino ang tunay na pakikitungo. Mahigpit na hinawakan ng matanda ang kanyang espada gamit ang kanyang lantang kamay. Simulan na, tumunog ang boses ng referee, at halos magkasabay na nagsilabasan ang 2 figure sa ring. Sa pagharap sa gayong kalaban, hindi nang ahas si Yezuan na maging pabaya at agad na ginamit ang Heavenly Wind Swordsmanship. Gayunpaman, ang ikinagulat niya ay ginagamit din ng matanda ang Heavenly Wind Swordsmanship. Oh, gayon din ang Heavenly Wind Swordsmanship. Haha, pasensya na, tumawa ang matanda. Bahagyang natigilan si Yezuan, pagkatapos ay sinabing may mahinang ngiti, ganun ba? Ang mga ordinaryong tao, kahit na nag-specialize sila sa isang heaven-class martial technique, ay makakamit lang ang 100% mastery pagkatapos ng ilang dekada ng pagsasanay. Ngayon, nalinang na ni Yezuan ang Heavenly Wind Swordsmanship sa 70% mastery. Bilang karagdagan sa bloodline ng King of Fighters at ang 20% na pagtaas sa bilis ng paggalaw, walang duda na mananalo siya sa labanang ito. Gayunpaman, pinili niyang panatilihin ang kanyang lakas. Ito ay dahil ang matandang ito ay isang napakahusay na target sa pagsasanay. Parehong espada ang ginamit nilang dalawa, na lampas sa inaasahan ng lahat. Sa sandaling ito, maraming tao sa stand ng mga manunood ang interesado na kay Yezuan. Mukhang ginagamit nila ang Heavenly Wind Swordsmanship. Tama, ito ang Heavenly Wind Swordsmanship. Sinasanay ko rin ang martial technique na ito. Gayunpaman, nasa 60% lamang akong mastery, na hindi kasing husay ng kanilang dalawa. Panipi, mukhang bata ang batang ito, ngunit hindi naman masama ang kanyang kakayahan. Bagamat 9 na dragon lamang ang kanyang lakas, tila ang kanyang Heavenly Wind Swordsmanship ay hindi bababa sa 70% mastery. 70% mastery is actually able to compete with 90% mastery. This kid's strength is extraordinary. I wonder kung saang clan siya galing. Nagsimulang mag-usap ang isang grupo ng mga tao. Sa sandaling ito, sa singsing. Mabait na bata, ginamit mo pa talaga ako bilang kasama sa pagsasanay. Kunin mo ito, nagmura ang matanda, at lalo pang naging mabangis ang kanyang mga atake. Gayunpaman, si Yezuan ay mas mabilis kaysa sa kanya, at ang kanyang Heavenly Wind Swordsmanship ay nasa 20% lamang, kaya wala siyang magagawa kay Yezuan. Ding, ang Heavenly Wind Swordsmanship proficiency ay tumaas ng 10%, kasalukuyang nasa 80% mastery. Wala pang kalahating minuto, ang ganoong notification ay tumunog sa isip ni Yezuan. Hehe, hindi naman masamang magkaroon ng ganyang kalaban bilang training partner. Sabi ni Yezuan sa kanyang puso. Nakikita rin niya na ang Heavenly Wind Swordsmanship ng matandang lalaki ay nasa 70% mastery, at napakahusay.
Kaya naman, napagmasdan niya ang pagiging espada ng matanda sa pakikipaglaban upang mapunan ang kanyang mga pagkukulang. Pagkatapos ng isa pang minuto, ding, ang Heavenly Wind Swordsmanship Proficiency ay tumaas ng 10%, kasalukuyang nasa 70% mastery. Muling tumunog ang system notification. Ngayon, ang Heavenly Wind Swordsmanship ni Yezuan ay hindi gaanong naiiba sa Heavenly Wind Swordsmanship ng matandang lalaki. Gayunpaman, nagpapatuloy pa rin si Yezuan. Paano ito posible? Wala pang 2 minuto, tumaas ng 20 ang talino ng batang ito. Nagkukunwaring baboy ba ang batang ito para kumain ng tigre? Laking gulat ng matanda, naisip niya na sadyang itinatago ni Yezuan ang kanyang lakas, at imposible para sa kanya na umunlad sa 2 minutong ito. Hindi lang niya ito nakita, maging ang mga audience sa labas ng arena ay labis ding nagulat. Kahit na para sa mga may mataas na kakayahan, aabutin ng hindi bababa sa 10 taon upang maabot ang 70% karunungan sa Skywind Sword Art. Sa mga disipulo ng aking Watermoon sect, isang tao lang ang nakaabot sa 80% karunungan, at siya ay mahigit 30 taong gulang na. Ang batang ito ay isang henyo, sabi ng isang elder ng Watermoon sect. Sa orihinal, hindi siya magiging interesado sa Nine Dragons Group, ngunit ang kanyang apo ay lumalahok ngayon, kaya pumunta siya upang tingnan. Hindi niya inaasahan na makikita niya si Yezuan. Haha, Kuya Wu, nagustuhan ko na rin. Huwag mo akong awayin mamaya. Tumawa ang isa pang Watermoon sect elder. Hindi mangyayari yan. It's a fair competition. 5 minuto na ang labanang ito. Sa unang 2 minuto, ang Heavenly Wind Swordsmanship ni Yezuan ay tumaas mula 70% mastery hanggang 70% mastery. Kabanata 350. Anong plano? Mukhang ito lang ang paraan. Oras na para tapusin ang laban na ito. Biglang tumindi ang pag-atake ni Yezuan habang iniisip niya ito. Nagmadali siya sa kanyang kalaban ngayon lang para makita kung magagamit niya ang pagkakataong ito para itaas ang kanyang Heavenly Wind Sword technique sa 100% mastery. Hindi niya inaasahan na hindi ito gagana. Hindi maintindihan ng matanda ang intensyon ni Yezuan. Nakaramdam na siya ng kaunting pressure, at ngayong lalabas na si Yezuan, nataman siya ng maraming beses sa wala pang 3 round. Anong meron sa batang ito? Labis na nanlumo ang matanda. Sa sandaling ito, ang anyo ni Yezuan ay biglang lumitaw sa kanyang harapan na parang multo, at pagkatapos ay sinaksak gamit ang kanyang espada. Sa sumunod na sandali, naramdaman ng matanda ang malamig na sensasyon sa kanyang lalamunan. Nasa lalamunan na niya ang bawang sword ni Yezuan. Kung hindi ito arena, malamang patay na ang matanda. Number 2 panalo. Nag-anunsyo ang referee. Matapos matalo ang matanda ay namula ang mukha. Hinuyam niya ang kanyang mga kamao at sinabing, ang lakas ng kapatid na ito ay pambihira. Hinahangaan ka ng matandang ito. Pareho silang may lakas ng siyam na dragon, pareho silang nag-practice ng Heavenly Wind Sword technique, at pareho silang may 70% mastery. Gayunpaman, natalo siya ni Yezuan, na mas bata sa kanya sa edad na 50. Nangangahulugan ito na siya ay nabuhay ng mga dekada ng walang kabuluhan. Sa ganitong paraan, nakapasok si Yezuan sa nangungunang 5. Sa 5, isa pang tao ang nagpaalam. Nagkataon, ito ang numero 2 sa pagkakataong ito. Pangalawa ay si Yezuan. What a coincidence. Hindi naman masama ang swerte ko. I got 1 out of 5. Matapos marinig ang pag-anunsyo ng referee ng numero, hindi mapigilan ni Yezuan na mapangiti. Tila diretsyong makapasok siya sa top 3. Sa susunod na round, ito ang numero 3 laban sa numerong 8. Ang nagwagi ay numero 8. Para naman sa number 4 laban sa number 10, natural na nanalo ang number 10. Number 2, number 4, at number 10, silang tatlo ang nakapasok sa top 3 nanograms 9 Dragons Group. Sa kabilang banda, mukhang hindi pa nauubos ang swerte ni Yezuan. Ang bakanteng pwesto sa top 3 ay talagang damapo muli sa kanyang ulo. Nangangahulugan ito na hanggat nanalo siya ng isa pang round, makukuha niya ang 10 taong gulang na Dragon Blood Grass. Ito ay magpapahintulot sa kanya na makalusot sa lakas ng 12 dragon. Number 4 laban sa number 10. Sigaw ulit ng referee. Maingat ding pinanood ni Yezuan ang laban na ito.
Tunay nga, pambihira ang pagkakakilanlan ng binatang ito. Dahil medyo nagpigil talaga ang number 4, malinaw na sadyang naging madali sa number 10. Number 10 ang panalo. Nang ipahayag ng referee ang resultang ito, walang magawang umiling si Yezuan. Tila ang numerong 10 na ito ay napagdesisyonan na ng tatlong sekta. Iniisip niya kung papasukin ba niya ang galit ng tatlong sekta kung papatayin niya ang numero 10 at mauna sa pwesto. Gayunpaman, si Yezuan ay hindi isang taong natatakot sa gulo. Isa pa, napakaraming tao ang nanunood. Ang tatlong sekta ay hindi babalik sa kanilang salita. Magpahinga ka ng 10 minuto. Pagkatapos ng 10 minuto, magsisimula na ang finals ng Nine Dragons Group. Sigaw ng referee, upang mapataas ang epekto ng publisidad, natural na kailangang maging mas matindi ang finals. Hindi nagtagal, lumipas ang 10 minuto, at ang referee ay naglakad pabalik sa arena. Nine Dragons Group Finals, number 2 versus number 10. Mangyaring pumasok sa arena, sigaw ng referee. Matagal nang naghihintay si Yezuan. Diretso siyang tumalon sa arena. Nagkataon namang tumalon ang kanyang kalaban sa arena mula sa tapat. Naglakad silang dalawa papunta sa isa't isa. I believe both of you understand the rules. Ang mananalo sa finals na ito ay ang may-ari nitong 10 taong gulang na Dragon Blood Grass. Sa pangalawa at pangatlong pwesto, walang reward, sabi ng referee. Tumango si Yezuan bilang pag-unawa. Sa Nine Dragons Group, ang unang lugar lang ang mabibigyan ng reward. Sa 19 Dragons Group, ang nangungunang 3 lamang ang gagantimpalaan. Ang binata sa kanyang harapan ay hindi itinuturing na gwapo, ngunit ang kanyang mga tampok ay naiiba. Hindi niya pinansin ang 10 taong gulang na Dragon Blood Grass sa kamay ng referee. Sa halip, nahulog ang kanyang tingin kay Yezuan. Bahagyang kumunat ang noo niya at tumingin sa kanya na may kakaibang ekspresyon. Kasabay nito, tahimik na tumingin sa kanya si Yezuan. Ang 10 taong gulang na Dragon Blood Grass na ito ay nakalaan na sa kanya. Sa makatuwid, kailangan niyang talunin ang binatang ito na may diskarte sa paggalaw ng klase ng langit. Bagamat hindi niya alam kung anong klaseng pamamaraan ng paggalaw ang natutunan ng binatang ito, nakikita niyang nasa 20 hanggang 30% lang ang pamamaraan ng paggalaw ng binatang ito. Hindi siya manalo. Kayong dalawa, ready na ba kayo? Napalingon ang referee sa kanilang dalawa. Bahagyang tumango si Yezuan at ang binata, na nagpapahiwatig na handa na sila. Simulan na. Nang matapos magsalita ang referee ay umatras siya. Sa parehong oras, si Yezuan at ang binata ay lumipad patungo sa isa't isa. Ito ang unang pakikipaglaban ni Yezuan sa isang martial artist na mas bata sa kanya. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na magpapakita siya ng awa. Gayunpaman, dahil ang damo ng dugo ng dragon na ito ay kabilang sa tatlong sekta, natural na kailangan niyang tulungan ang tatlong sekta sa pagtatanghal. Agad na nagpalitan ng suntok ang dalawa. Nagsimulang magsagupaan ang dalawang Heaven-class sword techniques. Ang binata ay natural na gumagamit ng mababang grade Heaven-class na armas, at ang amplification ng bawang sword ay nadagdagan din sa level ng mababang grade Heaven-class na armas. Kaya naman, pantay-pantay silang dalawa. Gayunpaman, nagliwanag ang mga mata ng mga manunood nang makita nila ito. Bagamat pareho silang may kapangyarihan ng siyam na dragon, mas malakas sila kaysa sa mga naalis noon. Tiyak na magiging kapana-panabik ang labanang ito. Bagamat nasa 40% lang ang sword technique ng binata, mayroon siyang Heaven-class movement technique. Bukod pa rito, naging madali si Yezuan sa kanya, kaya't naglaban silang dalawa ng 30 round. Napakalakas ng taong ito. Saan nakahanap ng ganoong eksperto si Lolo? Laking gulat ng binata. Siya ang taong sangkot. Natural, masasabi niyang hindi ginagamit ni Yezuan ang kanyang buong lakas. Samantalang siya, ginagamit na niya ang buong lakas niya para hamarang. Gayunpaman, habang lumilipas ang panahon, naramdaman ng binata na may mali. Oy, halos maubos chiko. Oras na, mahinang sabi ng binata habang umaatake. Tungkol sa oras, nang marinig ito ni Yezuan, natigilan siya. Tapos, nag-react siya. Tila naisip ng binata na naroon siya para mag-show. Oo, oras na. Bahagyang tumango si Yezuan. Biglang naging agresibo ang mga atake niya. Anong ginagawa mo? Bakit hindi mo sinusunod ang plano?
Mahinang sabi ng binata na nanlalaki ang mga mata. Plano? Anong plano? Tanong ni Yezuan, na nagkukunwaring walang alam. Hindi ka ba inimbitahan ng lolo ko? Biglang nag-react ang binata. Sino ang lolo mo? Tanong ni Yezuan. Ang aking lolo ay ang ikatlong elder ng Water Moon Sect. Basta't bigyan mo ako ng unang pwesto, hihilingin ko kay lolo na bigyan ka ng 10 taong gulang na Dragon Bloodgrass mamaya. Medyo gaamon ang binata sa kasikatan at kayamanan. Gusto niyang maranasan ang feeling ng first place, kaya agad siyang nag-alok ng presyo. Walang bigat ang mga salita. Kuya, pasensya na. Naningkit ang mga mata ni Yezuan. Agad na dumobol ang kanyang mga atake. Kasabay ng isang kumulabog, isang mahabang espada ang lumipad palabas. Pagkatapos, nagkaroon ng kislap ng gintong liwanag. Isang mahabang espada ang idiniin sa lalamunan ng binata. Ikaw, nanlaki ang mga mata ng binata. Wala siyang lakas ng loob na magsalita. Natalo na ang number 10. Number 2 ang champion ng 9 Dragons Group. Agad namang nag-announce ang judge. Binawi ni Yezuan ang kanyang mahabang espada at ikinulong ang kanyang mga kamao. Salamat dahil hinayaan mo akong manalo. Naunawaan din niya na hindi ito paunang natukoy. Kung hindi, ang hukom ay magkakaroon ng kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi na nakaimik ang binata. Noong una ay inakala niya na si Yezuan ay inayos ng kanyang lolo para makipag-show sa kanya. Hindi niya inaasahan na hindi pala si Yezuan, at inalis pa niya ang unang lugar na pag-aari niya. Kabanata 360. Ipagpatuloy ang pagsali. Ito ang reward para sa unang pwesto ng 9 Dragons Group, isang 10 taong gulang na Dragon Bloodgrass. Lumapit ang judge at ibinigay ang item kay Yezuan ng walang pag-aalinlangan. Hindi tumayo si Yezuan sa seremonya at tinanggap ang Dragon Bloodgrass. Pagkatapos, kinuyam niya ang kanyang kamao sa 3 kinatatayuan ng manunood at umalis. Bahagyang nagulat ang lahat ng naroon. Hindi lamang si Yezuan ang nanalo sa unang pwesto ng 9 Dragons Group, ngunit hindi man lang niya ibinunyag ang kanyang pangalan. Bakit siya nagmamadaling umalis? Nagmamadali ba siyang kumain? Sayang naman. Mukhang ayaw sumali ng batang ito sa Water Moon Sect natin. Forget it. Walang magawa ang mga matatanda sa kinatatayuan ng manunood. Ayaw nilang pilitin ito. Pagkatapos ng lahat, mayroong maraming mga disipulo na mas bata kay Yezuan sa Water Moon Sect na umabot na sa 12-13 antas ng dragon. Matapos matanggap ang 10 taong gulang na Dragon Bloodgrass, mabilis na umalis si Yezuan sa Water Moon Sect at direktang nilamon ito. Ding, ang host ay nakalusot sa lakas ng 12 dragon. Kahit naubusin ng isang ordinaryong tao ang Dragon Bloodgrass, magtatagal bago nila ito pinuhin. Gayunpaman, para kay Yezuan, ang ganitong uri ng espesyal na kayamanan ay epektibo sa pamamagitan ng direktang paglunok nito. Mula sa lakas ng 9 na dragon hanggang sa lakas ng 12 dragon sa isang pag-iisip, walang maniniwala sa kanya kung sasabihin niya sa kanila. Si Yezuan ay mayroon pa ring mahigit 1,000,000 soul condensing stone sa kanyang yin at yang ring. Agad niyang nilamon ang mga ito. Ding, ang host ay nakalusot sa lakas ng 15 dragon. Matapos marinig ang abiso, bahagyang kumunat ang mga labi ni Yezuan. Nagkamali siya ng kalkula. Noong una ay inakala niya na makakalusot lang siya sa lakas ng 14 na dragon. Hindi niya inaasahan na makakalusot sa lakas ng 15 dragon. Ito ay isang masayang sorpresa. Kung siya ay tatakbo ng normal, ang kanyang bilis ay malamang na katulad ng isang martial artist na may lakas ng 18 dragon. Ito ay dahil mayroon siyang 20% movement speed bonus. Kung gagamitin ko ang Beast King's Rampage, maaabot ko ang lakas ng 20 dragon. Mukhang hindi magiging problema sa akin ang manalo sa unang pwesto ng 19 Dragons Group. Nagkalkula si Yezuan sa kanyang puso, ngunit hindi siya nang ahas na maging pabaya. Ito ay dahil halos lahat sa 19 Dragons Group ay may kapangyarihan ng 19 na dragon. Tiyak na maraming tao ang tulad ng matandang lalaki mula noon na nakabisado ang isang Heaven Tier Sword Technique hanggang 70% pagkumpleto. Gayunpaman, upang hindi pagdudahan, binago ni Yezuan ang kanyang hitsura. Nagsuot siya ng face-changing mask sa Devouring System at nagsuot ng smiley face mask. Sa ganitong paraan, walang makakakilala sa kanya.
Sa anumang kaso, ang Martial Arts Conference ay tungkol sa participation token. Bukod dito, kapag dumating ang oras para sa pagsubok, magkakaroon siya ng 15 dragon ng lakas at hindi 9 na dragon ng lakas. Walang mag-iisip na siya ang kampyon ng 9 Dragons Group sa umaga. Lumipas ang kalahating araw. Sa kalahating araw na ito, ang Water Moon Sect ay mayroon pa ring ilang martial artist na dumarating bilang mga bisita. May mga eksperto pa nga na may 20 dragon pataas. Nagbalat kayo si Yezuan at pumasok muli. Walang gaanong kalahok sa grupo ng 19 na dragon, 30 lamang o higit pa. Nang pumasok si Yezuan, ang mga taong ito ay nagkataong sinusubok ang kanilang kaharian. Lakas ng 17 dragon, ang lakas ng 18 dragon, lakas ng 19 na dragon, lakas ng 19 na dragon, lakas ng 19 na dragon. Nang marinig ang sigaw ng sumusubok na disipulo, naramdaman din ni Yezuan ang matinding pressure. Tiyak na, ang mga dumating ay pawang nasa katanghaliang gulang o matatanda. Bukod dito, halos lahat sa kanila ay may 19 na dragon na lakas. Bagamat maaaring hindi nila magamit ang dugo grass ng 100 taong gulang na dragon, magagamit pa rin nila ito. Hindi nagtagal, turn na ni Yezuan. Katulad ng umaga, sinuntok niya ang stone tablet. 6 na lumilipad na dragon ang lumipad sa paligid niya, 1 malaki at 5 maliit. Sa sandaling ihayag niya ang kanyang lakas, nakaakit siya ng ilang malamig at mapanuksong pananalita. What a joke! Coming to participate with only 15 dragons of strength. He's really looking for death. Nagsusuot pa nga siya ng maskara para hindi siya makilala ng iba. Hindi siya mukhang matanda, sa katunayan, hinahanap niya ang kamatayan. Bagamat hindi pinapayagan ng tournament na ito ang pagpatay, walang panuntunan laban sa pagkakapilat. Kung putulin ang kanyang mga braso, mapilayan siya sa hinaharap. Hindi ba? Who knows, baka makasagasa tayo ng ganitong katangahan. Totoo naman, hahaha. Tawa ng tawa ang dalawang martial artist na malapit kay Yezuan. Naalala ni Yezuan ang 2 taong ito. Ang isa ay may 17 dragon, at ang isa ay may 18 dragon. Gayunpaman, ayaw niyang pansinin ang 2 taong ito. Hininaan lang niya ang boses at malamig na bamulong, mga tanga. Anong sabi mo? Nang marinig ito ng isa sa mga matipunong lalaki, agad siyang bumaril at hinawakan si Yezuan sa kwelyo. Ano, gusto mong lumaban dito? Ngumisi si Yezuan. Sa tingin mo hindi ako maglalakas loob. Pinandilatan siya ng matipunong lalaki na may mabangis na ekspresyon. If you dare, then do it. Kung ayaw mo, then let go of me, or else. Hindi nagpatuloy sa pagsasalita si Yezuan. Or else what? Isa ka lang basurang may 15 dragon ng lakas. How dare you threaten us? Hindi na nakatiis ang isang lalaki at nagsalita. Or else, puputulan ko lahat ng braso mo. Sagot ni Yezuan. Hahaha. Pagkasabi niya nito ay agad na humagalpak sa tawa ang 2 lalaki. Hindi lang iyon, ganoon din ang ginawa ng iba sa paligid nila. Isang martial artist na may 15 dragon ng lakas na nagbabantang putulin ang mga braso ng isang martial artist na may 18 dragon ng lakas. Anong biro? Tumigil ka. Sa sandaling ito, pinigilan sila ng alagad sa gilid. Bilang organizer, natural na kailangang panatilihin ng Water Moon Sect ang kapayapaan ng eksena. Consider yourself lucky, kid. You better pray na huwag mo akong makilala sa convention. Kung hindi, not to mention your arms, pati paa at ari mo ay puputulan ko. Binitawan ng matipunong lalaki ang kwelyo ni Yezuan at umatras sa likuran. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Yezuan na kulutin ang kanyang mga labi. Wala man lang siyang lakas ng loob na kumilos, ngunit nang ahas siyang magbanta na puputulan ang kanyang ari. Nililigawan niya si kamatayan. Hindi ito ang kanyang unang araw sa Bloodstone Continent. Ito ay isang mundo ng malakas. Hindi ibig sabihin na mas malakas ka kaysa sa iyong kalaban dahil lang mas mataas ang antas ng iyong cultivation. Noong nakaraan, mayroong isang tao na pumatay ng maraming eksperto na may 20 hanggang 30 dragon ng lakas noong sila ay nasa 10 dragon ng lakas. Siyempre, ang mga ganitong halimbawa ay bihira, kaya iniisip ng karamihan na ang mga may mas mataas na antas ng paglilinang ay mas malakas. Hindi nagtagal, ang 30 o higit pang mga tao ay nasubak lahat. Sa pagkakataong ito,
hindi na kailangang hatiin sa mga grupo. Direkta silang gumuhit ng maraming laban. Sa pagkakataong ito, si Yezuan ay numero 18. Pagkatapos, ang 30 tao ay dinala sa parehong arena tulad noong umaga. Sa oras na ito, ang arena ay napuno na ng mga tao, 2 beses na mas marami kaysa sa umaga. Sa pagkakataong ito, pareho ang mga patakaran. Ang unang round ay upang labanan ayon sa pagkakasunod-sunod. Si Yezuan ay numero 17. Ang 19 na dragon na grupo ay mas kawili-wili kaysa sa 9 na dragon na grupo. Ang mga kalahok na martial artist na ito ay pawang may mataas na katayuan. Ang unang round ay isang labanan sa pagitan ng 18 dragon. Masasabing nagdilim ang langit at nagdilim ang lupa. Excited ang lahat sa laban. 18 dragon ang kwalipikado ng humawak sa posisyon ng protector sa Watermoon Sect. Si Yezuan ay nagmasid din ng mabuti. Bagamat ang 18 dragon na ito ay walang mga diskarte sa paggalaw sa antas ng langit, mas anay na sila sa kanilang 2 diskarte sa espada hanggang sa 70 hanggang 80% pagkumpleto. Kung sila ay pabaya, mawawala ang kanilang mga braso at binti.